Isipin mo na lang, 20 taon, isang koponan, isang pangalan na naging simbolo ng pag-asa para sa milyon-milyong tagahanga. Tapos, isang araw na lang biglang tatapusin ang lahat. Iyan ang pakiramdam ngayon ng mga tagahanga ng Lakers. Kararating lang ng balita at hindi pa rin ito lubos na maisip ng marami. Ang superstar na matagal nang itinuturing na puso at kaluluwa ng koponan ay kumpirmadong aalis. Sa pamamagitan ng kanyang ahente, ipinaalam niya sa organization na maaari na nilang simulan ang bagong kabanata. Dahil siya, sa susunod na season ay maglalaro na sa ibang bahay. Para sa mga sumusubaybay sa kanya sa loob ng 2 dekada, hindi ito basta-basta lang na balita. Ito ay parang paalam sa isang matagal ng kaibigan. Kasi hindi lang tungkol sa basketball ang ugnayang ito. Ito ay tungkol sa mga gabing puyat dahil sa kaba, mga sigaw ng saya sa bawat panalo, at mga luha rin sa mga sandaling nabigo. Siya ang naging bahagi ng buhay ng bawat tagahanga, hindi lang manonood. Pero bago pa man tayo umabot dito, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Ilang taon na ang nakalipas, dumating ang superstar na ito sa koponang halos 5 taon nang hindi nakalalaro sa playoffs. Wala pang kasiguraduhan noon. Marami ang nagdududa. Pero pumasok siya ng buong buo. Dala ang karanasan, ang liderato, at ang pangako na ibabalik niya ang dangal ng koponan. At ginawa nga niya. Sa gitna ng pandemya, sa loob ng bubble, pinamunuan niya sila tungo sa isang kampeonato na hinintay ng matagal ng mga tagahanga. Naging simbolo siya ng muling pagbangon. Pero ang buhay, tulad ng basketball, ay hindi laging tuwid ang daan. Dumating ang mga pagsubok, mga pinsala, mga taon ng pagkabigo. May mga panahong halos mawalan na ng pag-asa ang mga tagahanga, pero patuloy pa rin siyang naglalaro kahit unti-unti nang bumibigat ang timbang ng mga taon sa kanyang katawan. Bukan niyang tapatan ang bilis ng mga batang manlalaro kahit alam niyang darating din ang panahong kailangan niyang bumitiw. At ngayon, dumating na ang sandaling yon. Sa nakaraang mga buwan, unti-unti nang lumalabas ang mga senyales. Nagbabago ang dinamika ng koponan. May bagong bituin na sumisikat. Isang batang manlalaro na dala-dala ang pangalan ng koponan patungo sa hinaharap. At sa likod ng mga eksena, alam ng lahat na may desisyong dapat gawin. Manatili ba siya kahit alam niyang hindi na sapat ang oras na natitira sa kanya? O hahayaan niya ang koponan na lumipad ng mag-isa habang siya naman ay maghahanap ng bagong tahanan kung saan pa rin siya makakalaban ng buong puso? Hindi madali ang desisyong iyon. Hindi lang para sa kanya kundi pati na rin sa mga tao sa likod ng koponan. Sapagkat kapag pinag-uusapan na ang pananatili niya, hindi lang basketball ang nakataya. Pera. Puwang sa badyet, hinaharap ng buong organisasyon. Lahat ito ay nakasalalay sa isang desisyon na tanging siya lang ang makapagsasabi, at sa wakas may desisyon na siyang ibinigay. Kung ito ang iyong unang beses na nakikinig sa kwentong ito at nararamdaman mong may bahagi ka rin sa emotion na dala nito, huwag kang mag-atubiling ibahagi ito sa iba. Marahil may kakilala ka ring nagmamahal sa laro na ito, o kaya naman ay nakaranas din ng katulad na pagpapaalam sa isang taong mahal nila. Ang mga kwentong tulad nito ay mas may kabuluhan kapag naibabahagi. Ngayon, balikan natin ang mismong sandali ng paghihiwalay. Sinabi niya sa organization, sa pamamagitan ng kanyang ahente, na maaari na nilang balikatin ang hinaharap nang wala siya. Hindi ito basta desisyon ng galit o awayan. Ito ay desisyon na puno ng respeto, ng isang taong nagmamahal sa lugar na pinagsimulan niya ng bagong kabanata sa kanyang karera, pero alam niyang panahon na para bumitiw. Para sa organization sa isang banda, masakit man ito, ay may bahagi ring naghihintay dito. Sapagkat sa katagalan ng pananatili niya, hindi rin sila nagkaroon ng kalayaang planuhin ng mabuti ang hinaharap. Bawat taon, nakabinbin ang lahat, naghihintay kung magpapatuloy ba siya o hindi. Ngayong malinaw na ang sagot, maaari na silang lumakad ng may direksyon. Maaari na nilang ibigay ang buong tiwala sa batang bituin na sila mismo ang naghubog. Maaari na nilang buuin ang koponan sa paraang naaayon sa bagong henerasyon. Pero kahit gaano man kalinaw ang landas na iyon, may bahagi pa rin ng puso na hindi basta-basta malilimutan ang naiwang bakas ng lumang bayani. Sapagkat hindi lahat ng bagay ay mapapalitan ng bagong mukha.
Ang karanasan niya, ang liderato niya, ang paraan ng pag-unawa niya sa laro sa mga sandaling pinakakailangan ito. Iyon ang mga bagay na hindi basta na lang mapapalitan ng bilang o estatistika. Maaring may darating na bagong grupo ng manlalaro na sama-samang magbibigay ng katumbas na contribution. Pero ang presensya niya, ang boses niya sa loob ng laro, iyon ay tanging sa kanyala, Meng. At ito rin ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lungkot, may bahagi rin ng pag-asa dito. Kasi minsan, ang pagtatapos ng isang kabanata, ang siya ring simula ng panibagong pagsibol. Ang koponan na iniwan niya ay hindi nagsimula sa kawalan. Nagsimula ito sa pundasyong itinayo niya. At ngayon may bagong grupo na ng manlalaro ang may pagkakataong ipagpatuloy ang kwentong ito sa sarili nilang paraan. Para naman sa kanya, ang bagong tahanan na hinahanap niya ay hindi lang tungkol sa isa pang kampeonato. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy ng kwento. Ang pagpapatunay na kahit ilang taon na ang lumipas, kahit hindi na siya kasing lakas ng dati, may laman pa rin ang kanyang laro. May bagong grupo pa rin na kaya niyang samahan, may bagong mga bata pa rin na kaya niyang gabayan. Sa huli, hindi ito kwento ng pagkatalo. Ito ay kwento ng paglago. Kwento ng dalawang panig na, sa kabila ng sakit ng paghihiwalay, ay parehong may pagkakataong umunlad ng hiwalay. Para sa mga tagahanga, marahil masakit man munang tanggapin pero sa bawat pagtatapos ay may bagong simula rin. Ang pinakamahalaga ay hindi kung sino ang naglaro sa isang koponan sa loob ng ilang taon, kundi ang mga alaala at aral na naiwan nito. At iyon, walang sino man ang makapag-aalis. Kaya sa susunod na season, panoorin natin kung paano magbubukas ang bagong kabanata. Kapwa para sa koponang naiwan at para sa bayaning naghahanap ng bagong sinasakupan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ibahagi ito sa iba na maaring makarelate rin dito. Sapagkat sa bawat kwento ng paglisan, may nakatagong aral tungkol sa pagbitiw, sa paglago, at sa pagpapatuloy ng buhay. Salamat sa panonood at hanggang sa muli,